Eto ang Lord, may bagyo. Malulunod po sila. Nagpanik ang mga alagad. Ang Lord, parang walang anumang galing sa pagkatulog, ni-rebuke po yung bagyo, yung wind at saka waves. Siya po'y tumigil. Meron tayong kapangyarihan sa kalawakan, sa kalupaan, at katubigan. Atin, ang buong mundo. I was in Israel, first trip. Naalala mo yun, 2001. Kasama ka nun, naalala mo yun. Hindi po umuulan. Malungkot ang mga Jew. 3 araw na gawain. Grabe yung glory ng Lord. International community pumunta, pati mga rabay na win sa hotel. Sila nagpunta sa akin. Kasama po yung mga British na Christian na nakaranas ng glory at kinuwento may man of God na dumating ng Israel. Nagliliwanag ang mukha niya, na-attract kami, and we experience God through Him. Sabi ni Yusef, ang pangalan niya Arabay, I want to see Him. Bawal po sa mga Arabay makipag-usap. Parang si Nicodemo, dapat gabi. May communicate po sila, the synagogue. Ayaw po nila nakikipag-usap publicly, nalalaman po ng mga Jew na nakipag-usap sila sa isang Christian leader. Kaya ang ginawa niya, nagpunta sa hotel ko, Patago. Doon po kami nag-usap. So, nasave po siya. Bago po kami umalis, nag-pray po ako. Narinig po nila nanay yan. Nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, send rain. Nagpadala po siya ng ulan ng mga Israelita nagsayawan po sa kalsada. Alam nyo, yung palakpak na may authority, kinakatakutan ni Satanas lahat. I was in Marinduque. 1995, naimbita po ako magturo sa isang church. Nataon po na yung church ay ginagawa pa, tas walang pastoral house. Meron po siya, kaya lang walang bubong. So doon po nila ako pinatulog. Walang bubong. So gusto ko naman kasi malamig yung hangin. Mas gusto ko po yung natural air kaysa sa electric fan o aircon kasi hindi natural yun eh. Tulog po ako. Madaling araw, nagliliparan yung mga aswang sa ibabaw ko. Sabi ng mga aswang, grabe, gandang lalaki nito. Yun sa inyo niniwalang kasi mga aswang pangit na iinggit. Liliparan sila sa ulunan ko. Kasi wala pa siyang bubong eh. Ang ilaw ko buwan. Natigas na kahoy. Doon po ako humiga. Nagbubulong yung mga aswang. Grabe, gandang lalaki. Kahit tulog siyang pogi nito. Aswangin natin. Nagpunta to rito para guluhin tayo. Tanggalan tayo na authority. Guluhin natin siya ngayon. Hindi po nila ako pinatutulog. Ikot-ikot po sila ron. Kanya-kanya po silang drama. May dilang ahaba, may maglalaway, may... Lahat na po, pati po yung kanta ng butike, kinanta po ng mga aswang. Eh, nung ginagawa mo tatay, di nakadilat yung mata sa kanila habang nakahiga. Nakatingin sila sa akin, nakatingin din ako sa kanila. Ang tawag po doon, titigan. Sabi niya, wah! Sabi ko naman. Sino sa ininiwalang kahit matatakotin ka ng alaka sa Lord, pero nung nagkaroon ka revelation ng Diyos ay sumasay, wala ka ng takot. So, nung nagsawa na po ako sa laro ng mga apangit na mga aswang sa Marinduque, sabi ko, totoo po ito. Sabi ko, kayo, wala kayong galang sa apostol, natutulog ako, ginugulo niyo ako, magsilayas kayo sa tapat ko, kasi kung hindi, susunugin ko kayong lahat. Alis! Sabi ng mga aswang, chik, 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 chik. Nakasan niyo yung palakpak niya, no?
Ilang araw po ako natulog sa Marinduque, inubos ko po yung gawa ng demonya. Araw-araw may namamatay. Araw-araw may namamatay. Bata, matanda. The spirit of death cover that municipality. Ginapos ko po yung spirit of death, kinasaot ko po siya. Ginamitan ko ng authority, umalis po ako, umalit ay spirit of life. Nagtaas po tayo ng dalawang kamay. Sabihin nating lahat, ako ang authority. Ang lahat ng sitwasyon sa kalawakan, sa kalupaan, katubigan, ay under my control. Palakpakan natin ang Diyos. Number 8, faith speaks. Faith speaks what you believe. Yun po ang tama. Faith speaks what you believe. Ang pananampalataya po'y dinideklara, sinasabi, pinopropesya, pinapahayag, pinapaabot ang iyong pinaniniwalaan. At wala naman tayo ibang pinapaniwalaan eh. Maliban sa mga pangako niya at propesya. 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, and therefore I spoke. We also believe, and therefore I speak. Yan po ang nature ng faith. Kung ano pinapaniwalaan mo, yun ang sinasabi mo. Isa po itong reason kung bakit nilalagyan kayo ng thought ng diablo. Ini-impose niya sa inyo yung kanyang thought upang i-confess nyo yung sinasabi niya at hindi nyo ma-confess ang sinasabi ng Diyos. Kasi alam ni Satan, once na diniklara nyo ito, ipinahayag nyo yung ginagawa ng Diyos, yung pinagagawa ng Diyos, ay may sobrang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang ito ay papangyarihin. Eh pag sinabi ng diablo, naku, hindi na maliligtas yung pamilya mo, kita mo yung nakikita mo sa kanila, ang sagot mo, naku, ligtas na yan, nung nakalipas pa, niligtas na ng Diyos yan. May speak what you believe. Ayan, bigay ka ng bigay, paano ka ngayon? Nakita mo, wala ka lang pamasahe pa uwi. Mamaya, magpapo-offering pa yung apostol nyo. Eh, huling pera mo na yan. Kawawa ka niyan. Anong sagot mo? Hindi pa ako tumatayo rito, ang biyaya pinadala na ng Diyos. Sabi ng doktor, pag tinigil mo yung maintenance na yan, patay ka. Actually, tinutuloy ka naman yung maintenance eh. Yung paniniwalang sa sugat ni Kristo, magaling na ako. Ay, Diyos ko, yun lang yung palakpak ng nananampalataya. Sabi ng diablo, hindi ka na makakalabas ng Pilipinas, may warrant of arrest ka, may whole departure order ka, sorry ka na lang, sa kulungan ka pupunta. Sabi ko, sorry ka na lang, ikaw ikukulong ko. Kakasan nyo yung palakpak. Do you see that? Huwag po tayong paloko sa diablong pag siya po yung nag-suggest, tahimik ka dyan, binubulay-bulay mo yung suggestion niya. Sabi ni nanay kanina, bigla siya nalungkot sa Canada. Eh, si nanay masayahin yan. Lalo na pagka naka-avocado dress yan. Ano rin yung testimony niya? Ba't nagkaganon? Eh, naglagay lang yung diablo ng tot. Nabulay-bulay niya. Kaya lumungkot siya. Huwag po kayong maniwala. Pag ang diablo nagsuggest, i-counter mo siya. Pag sinabi sa iyo ni Goliath, David, pupugutan ka niya,
at pakakain ka niya sa mga buitre. Pag sinabi ni Goliath sa David, papakain ka niya sa mga buitre. Sabi mo, David, kay Goliath, pupugutan kita ng ulo. Pag sinabi ng diablo sa iyo, Panginoong Jesucristo, mamamatay ka, ang sagot mo, Panginoong Jesucristo, pagkalipas sa 3 araw, mabubuhay ako at lahat ng gawa mo patay. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Mahinang pumalakpak mga tao rito. Pag sinabi ng diablo sa iyo, Pedro, hindi ka makakalakad sa tubig, sundin mo ang sinabi ng Panginoon, come, lakad sa tubig. Hello. Pag sinabi ng diablo sa iyo, wala ka lang pag-asa makapagtrabaho, demoted ka, tinanggal ka na sa company, ang sagot mo, ikaw ang nawalan ng trabaho dahil ako ay promoted at mas maraming ibinigay ang Diyos sa akin. So meaning to say, lahat ng suggestion at statement ng diablo, i-counter mo ng pangako ng Diyos. Huwag kang umupo riyan, huwag kang tumunganga at magbulay-bulay ng laying ng diablo. Hello? May tao po ba dito? Do you get that? 9. Faith believes that what you say, decree, and declare shall come to pass. Faith believes that what you say, decree, and declare shall come to pass. Jesus said to you in Mark 11:23, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Sa Tagalog, ang sabi ng Panginoon, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, tinitiyak ko sa inyo, sinisiguro ko sa inyo, yung po magandang term sa salitang assuredly. Na pag sinabi nyo sa gawa ng diablo, na humarang sa daanan nyo, sa sakit karamdamang to, sa kahirapan, sa laying ng diablo, sa oposisyon, na umalis sa inyong dadaanan, na kung paano sinabi nyo sa bundok na ito na maalis at pumunta doon sa dagat, at di kayo mag-aalinlangan sa inyong puso, kundi kayo mananampalatay na ang sinabi nyo ay magaganap. Ang sinabi nyo ay magaganap. Ang sinabi nyo ay magaganap. Hindi na mapapasa inyo ang sinabi nyo. Look to tatay. Hindi ibig sabihin may nararamdaman ka, may sakit ka. Iba ang sintomas sa sickness. Magkaiba po yun. Ang sintomas, hindi pa sakit yan, patungo pa lang siya ron. Kaysa siya ay pakiramdaman mo, tanggapin mo, ang gawin mo, kausapin mo siya, palayasin mo. At halimbawang may bukol ka, kinausap mong matunaw, malusaw, mamatay, huwag kang padaya sa diablo. Pag nakita mo na mayroon pa yan, walang nangyari. Ang kagalingan hindi nagsisimula sa labas, sa loob. Pag sinabi mo sa cancer sa dibdib mo, mamatay ka, lumayas ka, matunaw ka, malusaw ka, ang kagalingan nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Kaya kahit may bukol pa dyan, pero siya'y natuyo ng ibig sabihin, doon sa loob yung cancer patay na. At sa patuloy mong paniniwala na may nangyari, yung cancer mo, boom. It will be gone. Let me simplify. Have confidence in your confession. Have confidence in your confession. Kaya hindi kayo basta-basta pwede magsalita ng kung ano-ano eh. Amen. Marami pong panahon ng earlier ko, nagbibiyahe ko, grabe yung prayer, grabe yung fasting, grabe yung ginesta. Tapos pagdating ko doon, yung nakaupo, 3. Sabi ng diablo, ayan, sayang yung pera, hindi kayo sinagot ng Diyos, 3 lang yung nakaupo. Dahil ng pinanggalingan mo, napagod ka lang. Ang sagot ko, Satanas, sinungaling ka. At kung bakit ka nakatayo, kasi wala kang maupuan.
Kina-counter ko po, sinasabi niya, kako manood ka sa tanas, kita mo yung himalang gagawin ng Diyos dito. Maaga pa, ang mga taga-probinsya, pang takip silim yan. Ang taga-Manila, tag-araw yan. Mag-antay ka, pag malapit ng lumubog ang buwan, maglalabasan na yung mga sagot sa prayer namin. Maya-maya puno na po yung Coliseum. Nakasan niyo yung palakpak niyo. Hello. Put confidence in your confession. Especially what you are confessing is what God promised you. Anong sabi ng centurion? Just speak the word. Tingnan niyo po si tatay. Hindi po pwede na bibigkasin niyo ang salita ng Diyos na walang mangyayari. Ang salita ng Diyos napakakapangyarihan. Wala ka mang makita, maniwala kapag diniklara mo ang salita ng Diyos na meron pong authority, na may power at puno ng faith, maniwala ka kay wala kang nakita, may nangyayari. Kasi nga, ang law ay eto, bago mo makita sa natural ang isang bagay, nagsisimula siya in the spirit. Nung early years ko, nagkabukol po ako rito. Bukol. Hindi ko po alam kung bakit biglang tumubo. So, ang ginawa ko po, nandoon kami nakatira sa Cinco Hermanos sa Marikina. Pumunta po ng salamin. Kinausap ko po siya. Sabi ko, mamatay ka. Napakaganda at napakakinis ng balat ko. Wala kang dahilan para lamitaw, para papangitin to. Die! Yun po yung salita, hindi yung, alis. Sabihin mo sa katabi mo, walang bakla sa kaharian ng Diyos. Ando na ako, mahinhin ka. Kasi gentleman ka. Pero pagdating sa diablo, be bold! Be strong. Amen. Be wild. Die! Dapat po ganun. Hindi yung, pamatay ka. Magsalita kayo na may authority. Kasi kung sasabihin niyo po doon sa baway na pumunta ng kama niyo, Piggy, labas. Sabi ni Piggy, oink, oink. Eh kung yung salita mo, ikaw, baboy ka talaga, labas! Hindi ka pa tapos magsalita na labas, sabi ng baboy, ah! Ganyan po pag nagsalita kayo. You mean what you say. Naintindihan niyo po ako. Ando doon na ako, magandang babae ka, magandang lalaki ka. Sop yung voice mo. Pero pagdating dito sa gawa ng diablo, be wild. Be bold. Be strong. Die! Wala na. Kasi ang faith nagsisimula sa puso. Sinabing wala na akong tinitingnan pa, ano pa. Tulog ako. Siyempre, araw-araw naliligo ako. Pagkatapos mong maligo, siyempre, di ba, nagsasalamin ka, magtututbrush ka, mag-aayos ka. Eh, pag ganun ko ng kamay ko, doon pa siya, lumaki. Die! Wala na naman. Kinabukasan, ligo ka na naman. Pagkaganon ko, mas malaki. Ikaw, kung bakit ka lumilitaw kasi aalis ka na, lumabas ka para mamatay. Die! Ligo na naman ako kinabukasan. Pagtingin ko, mas malaki. Hello? Hindi ko sinasabing, Diyos ko, lumalaki. Kailangan to ipa-autopsy, ipa-biopsy. Wala pa akong kinoconfess na gano'n. Isa lang confession ko, die! Hold on to your confession. Huwag kang pabago-bago. Hindi pwedeng die ngayon, bukas, ay nabuhay. What you say is what you get. Learn from this truth, please, my precious children. Hindi siya pwedeng laruin.
Hello? Diabetes man yan, mataas na blood sugar, be normal! Kaya si nanay, pagtulog yan, dinadalo ko po siya sa room niya. Binibless ko po siya. Hindi niya po alam yun. I declare you are a holy, wealthy, powerful, immortal woman of God. I clothe you with the glory of God. I speak wealth to you, peace, joy. We will finish the mandate. Mararapture tayong buhay kasama ng ating buong pamilya, taga-oras ng himala. Walang papalakpak. Lagi ko pong ginagawa yun. Pag-aalis ako, yung picture ng mga anak ko, sa kalendar, kinakausap ko lahat yan. Isa-isa. Hindi ako umaalis, malibang binibless ko sila. Dinideclare ko kung sino sila. Ninulos ko yung glory. Ganyan din kayo. Kaya nga kinuha ko yung picture niyo eh. Ang problema naman ng iba sa inyo, para kay artista, ay ibigay picture niyo at pag binigay niyo, may signature pa kayo. Hindi niyo naman ako fans. Amen. Amen. Yan ang purpose nun. Kaya 5 araw, ligo ako. Mas malaki na po siya. Die! Limitaw ka para mamatay. 6 na araw, ligo ako. Yun pa rin yun. Ba, mas malaki. Die! Habang lumalaki siya, yung tinig ko lalong lumalakas. 7 araw, talagang lumutang na siya. Die! 8 araw, wala na siya. Nakasan niyo yung palakpak niyo. Hindi ko po alam kung nangyari sa inyo to, no? Totoo po ito. Ngayon ko lang po ito isi-share. Si nanay lang nakaalam nito eh. Tagal na po ito nangyari sa akin. May tumubo pong balat. Maliit na balat na sabi po ng marami, dumi po yun. Hindi naman ako maniwalang dumi kasi napakalinis ko sa katawan eh. May paglaligo nga ako sa isang araw, 3 beses eh. Parang ang tawag dito yung, di ba may, yung mga pisngin yung misa may lumalawit dyan, yun yung ata yung mga makeup na hindi nakuskus eh. na naging laman. Kumbaga sa ano naging adobe. Mga girls answer me. So, walang umaamin. So, nabitaw po siya. Kasi aware kasi ko sa sarili ko eh. Hindi dahil gusto ko lang, hindi naintindihan ko kung gaano kalinis ang Diyos. Anyway, kung magdidesire ka ng perfection, bakit di mo pa isagad sa buong katauhan mo? Nakuha niyo yun. Lumitaw po siya. Kinausap ko po siya. Totoo po ito. The Holy Spirit is my witness. Kinausap ko po siya. Sabi ko, hindi ka guguntingin ng doktor. Walang injection ilalagay sa iyo para alisin ito. Kasi minor lang yan sa labas eh. Para ka lang naman nagpa-dental dyan eh. Nilinis lang naman, yun lang ibig sabihin. Walang gagalaw sa iyo maliban sa Lord. Totoo po ito. The Holy Spirit is my witness. Sa tapat po ng salamin naming malaki, nasa City Tower kami, kinausap ko po siya. Masunog ka, malusaw ka, be burned, cease to exist now! Nakita ko po sa harap ko, nalulusaw po siya hanggang nawala. Lakasan niyo po yung palakpak niyo. May mas malakas pa dyan. Now, si Jesus pong nasa akin, siya yung Jesus na nasa sa inyo. Yung Holy Spirit na nasa sa akin, siya rin Holy Spirit na nasa sa inyo. At yung faith na ginagamit ko ay faith ni Jesus, at yun din yung faith ni Jesus na sama sa inyo. Gamitin niyo. Pag-uwi ko noon, walang laman yung bigasan. Alam niyo naman yung bigasan, lalagyan ng biskwit yun eh. Di ba yung mga biskwit na niregalo tsaka ginagamit pag may burol? Yung mga mahilig sa burol, oh. Alam yung sinasabi ko, di ba yung mga biskwit doon nakalagay sa lata? Sinisipa ni nanay yan.
Alam niya yung oras na uuwi na ako. Alam niya papasok na ako ng pinto namin. Sa 15 yung church. Alam niya ako na yon. Malakas yung discernment ni nanay eh. Pagpapasok na ako ng pinto, PAG! Gulo na po yung biskwit. Ilalagay ng bigas. Siguro yun, tatama sa akin yun. So alam ko na gagawin ko pag parating na yun doon. Alam ko sisipain ni nanay yun, ito na ako. Puk! Sabi niya, yan, tingnan mo yan, wala tayong makain. Wala po ako narinig. Inuutusan kita, dumami ka, mapuno ka, bumigat ka, hindi ka na mabubuhat ni nanay mo. Lang ngayon! Sabi ni nanay, kita mo, gutom ka na, anong pinagsasasabi mo? You see that? Makalipas po ilang minuto, ito na po yung mga kapatiran. Imposible po yung kasi ito, hindi to giver. Sino sa inyo naniniwalang hindi siya giver? Hindi nang bibigay. Ito siya ngayon, may dalawang sako. Tatay, mabigay ng loan. Sabi ko kay nanay, tingin ko kulang yung lata mo ngayon. Lakasan nyo yung palakpak nyo. Yung mga anak, awa kayo nagsasalita sa inyo. The Spirit of God is quickening my whole being. Let me say this to all of you. Dapat yung malaman kung gaano kayo kakapangyarihan. Dapat yung malaman na lahat ng bagay ay nasa kamay nyo, lahat ng pangit na bagay ay pwede nyo pagandahin. And listen to this. Nung si Jesus po ay nagkukumpes ng Word of God, siya ay nasa kalagayan bilang tao. Na punong-puno ng Diyos. Acts 2:22, Acts 10:38, Luke 4:18 to 19. At kung bakit ganun, kabigat ang testimony ng God the Father sa kanya, isa po sa reason, he believed the Word of God. He believed that what he say shall come to pass. Kasi kung hindi niya ituturo sa atin ng Mark 11:23. Before he taught that, he practiced it. Alam po niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Paano ginawa na Diyos ang buong langit at lupa sa simula? Sabi ng Hebrew 11:3, and God spoke the word. At mula sa wala, ang lahat ng sinabi niya, lumabas. Hello. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang palitawin ang wala. The Word of God is the power to bring into existence something that don't exist. Kaya ang paalala sa atin ng Word of God from the Old and New Testament, tatalakayin ko na po sa EDSA ko na tatalakayin yan. Yan lang po ang topic. Ay yung ating confession. At ang pinakamabigat pong warning dyan ay yung Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Those who love it shall eat the fruit of it. So meaning to say, your words will create death or it will create life. Defeat or victory, prosperity or poverty, curse or blessing. Your word. Ay kung bakit ang pinako-confess niya sa atin ay ang salita niya, kasi ito ang may kapangyarihan. Hindi yung good advice, good opinion, good word. Yung nasa dictionary, yung meaning nito, walang power yun. Head knowledge lang yun. Ang may kapangyarihan ay ang salita ng Diyos. Speak the word. Papagawa ko uli yung Revelation faith, i-revise ko. Yun po yung teaching na very powerful. Isa pong pastora sa Virginia Beach, inadapt niya po yung libro ko, tinuro niya po sa Bible school nila. At in fact, nagsalita ako sa kanila. Sabi niya, we are so privileged to have apostle.
visit us in Virginia Beach, USA. He will minister tonight. At sinabi niya kung paano niya binasa ang libro ng Revelation Faith. Sinabi niya mas maganda pa nga sa isang author na man of God na ang talagang ministry ay faith. At yun ang reason ba't nag-appear si Jesus sa kanya. Kasi simple pa yung akin. Pinakita niya po sa pulpit. Sabi niya, ang kagandahan ng librong ito, puno ng chapter at verse, explanation, malinaw, at yung karanasan, katotohanan. 2 oras po, nalugmok ang lahat ng tao doon sa church nila. Si tatay, hindi po ako nagtuturo. Nakaluhod po ako sa ilalim ng pulpito, sa kapal ng glory. Yung mga demon forces na nagsipasok, wala nagpray, deliver lahat. Bakit po nagkaganon? Mula sa pastora, pababa sa kongregasyon, nag-i-expect na may mangyaring dakilang bagay. Ang reason, yung aklat na Revelation Faith. Yung faith nila, nag-rise up dahil sa pagpapaabot ng pastora concerning the truth she discovered sa librong Revelation Faith. It create an atmosphere of expectation na minute ng Lord. Na ako po'y tumayo. At nang matapos po yung 2 hours na outpouring ng glory na yan, umalis po ako pabalik ng hotel. Nasalubong ko po yung sekretary ng isang well-known man of God na may-ari po ng university, ng isang TV network, ng worldwide, na pinapanood po ngayon ng buong Christianity. Pagdaan ko po ron sa nilalakaran niya kasi nagkasalubong po kami, pagdaan ko po ron, nangisay po siya, nanginig na bautismuhan ng Holy Spirit sa labi ng hotel. Sabi niya, who are you? Sabi ko, I'm a Filipino. A man of God. Sabi niya, you are full of God. Nabaptize siya ng Holy Spirit. Kinuwento ko po sa kanya yung nangyari. Araw-araw inaabangan niya po ako. Ano po ang point ko rito? Ba't ko po kinakwento sa inyo ang mga testimonies na ito? For the honor of God. Yun lang ang purpose nito. Ito po ang point ko. Kung ang glory ay natatransfer, ang faith ay natatransfer. At paano natin tinatransfer ang faith? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang aklat na hawak niyo, ang susi upang mahayag ang kamanghamangang kapangyarihan ng Diyos. Walang power ang Diyos na mag-ooperate nang wala ang Word of God. At yan ang reason ba't sinasabi ko sa mga bishop at pastor noon pa, please, huwag kayong magkakancel na puro pakiramdam out of sympathy, out of education and theology is useless. Ang lahat ng cancel niyo dapat ay through the Word of God. At para ma-cancel niyo ito, dapat alam niyo ang salita ng Diyos. You are devoting yourself to Tatay Apostle's teaching. Dahil ang salita lang ng Diyos ang may kapangyarihan para baguhin ang lahat ng bagay. Ang Diyos lang ang may kakayahan para baguhin ang lahat ng bagay. Ito yung ginagawa niya sa pamamagitan ng salita niya. Look, Genesis 1, verse 2. Watch me please. Simulan natin ang verse 1. In the beginning, God created the heavens and earth. And the earth was without form and void. And darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God, that is God the Holy Spirit, was hovering or covering over the face of the waters. So, ando na po ang Holy Spirit. Ang buong katabigan po ay na-cover ng kanyang presensya. Pero hindi nyo napansin, wala siyang ginagawa kahit ano. Ando doon lang siya. At ang Holy Spirit ang ikatatlong persona ng Diyos. Na lahat ng miracles na ginawa ni Jesus ay ginawa niya in the power of the Holy Spirit. Bakit wala po siyang ginagawa pero ando doon siya? Hinihintay niya magsalita ang Diyos.
And when the Father spoke and said, verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Nung sinabi po ng God the Father na magkaroon ng liwanag, nagtrabaho na ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nakatira sa inyo. Nandito siya ngayon. Visible ang presence niya, tangible. Ang inaantay niya lang, kahit siya kayo pumunta magsalita kayo at yung kapangyarihan niya, ipamamalas niya. Inuulit ko, present po ang Holy Spirit, pero wala siyang ginagawa. It is only when God spoke that the Holy Spirit work. Hindi siya pwedeng gumawa nang wala ang Word of God. At lahat ng ginagawa niya ay ayon sa salita ng Diyos. Hello. Anniversary namin noon, 15. Dami pong umatin. Kasi ng mga panahon na yan, ka-attendee ka ng 200 mahigit, marami na yan. Tapos kalahati nun, mga pastor. Usually, mga pagkain lang naman dyan, yung pansit, tapos tasty, tapos yung yung tubig na nilagyan ng asukal, tapos yung kulay orange na binubudbud doon, yung powder, na naman yung mga handar yan. Sabi ni nanay pa, wala na tayong pagkain. Kasi nga yung pera, hindi sapat. Nataon dumating yung mga pastor. Sino naniniwala yung mga pastor? Pag gutom yan, malakas kumain yan. Hindi kayo naniniwala, bahala kayo. Kaya yung una pong dumating na 15 pataas, nubos sila yung pansit. Hindi mo naman pwedeng sabihin wag, kasi inimbita mo yan Sasawayin mo ba? Naka-Amerikana yan, nakabarong pa yan. May negta yan, tapos sasabihin mo, Pastor, tama na po yan. No, pwedeng gawin nyo, malaking kasalanan yun. Ito na si nanay nag-aalala pa, wala na silang pagkain. Sabi niya, konti na lang yung pansit at saka yung tasty. Actually, yung tasty, 2 hanggang 4 na piraso na lang. Para dumami, hinahati sa gitna yun Tama po ba yun? At para hindi maubos kaagad yung pansit, nilalagay ng palaman yun. Dairy cream naman sa kapitbahay namin, 25 centimos lang, meron ka lang ganito kapirasong dairy cream So, gaganon-ganon lang naman yun doon sa hinating tinapay. Tapos konting pansit, mga 2 kutsara, bigay mo na kay pastor. Si pastor, gutom na gutom hindi sapat yung 3 plato sa kanya. So, siguro galing galing Afghanistan siguro. Nag-aalala si nanay. Sabi ko, agree kayo sa akin. Pinagpray ko po yung tasty. Pinagpray ko po yung pansit. Kumain po sila, nakapag-uwi pa sila, pinarami ni Jesus. Lakasan niyo yung palakpak niyo. Nakatira ang Holy Spirit sa inyo. Inaantay niya lang magsalita kayo. On the contrary, kahit nakatira sa inyo ang Holy Spirit, ang Diyos, pag ang sinabi niyo yung negative, the devil will appear. That is the law of confession. What you say is what you get. Kung sino yung gusto mong gumalaw, siya ang imbitahin mo. Kaya pag nagsalita ka ng Word of God, ang Holy Spirit magtatrabaho. He is bound to work. Bound to work. Kasi kung hindi siya magtatrabaho, walang magaganap. Ayan na nga siya sa ibabaw ng tubig Wala siyang ginagawa. Inintay niya ang Diyos magsalita. Hello. Kaya pag sinabi mong lumalala ang sakit ko, then panibagong demonyo ng karamdaman, yung dadating. Pataas ng pataas yung blood sugar ko, ayan yung problema niya. Tataas talaga siya. Kausapin mo siya, diabetes, die! Wala sa lahi namin na may diabetes, wala sa lahi namin na nag-insulin, organic family kami, die! Maging normal ka. At kahit ano pa yung test ng blood sugar mo, maniwala kang may nangyayari. Ako, nag-declare ako ng early years ko, natutuhan ko sa Lord. Walang hawak ng katawan ko si Jesus lang. Of course,
Hindi po madaling deklarasyon yun. But I have to stick in what I believe. Kasi alam ko, mapapagod ako. Alam ko, may mararamdaman ako. Alam ko lahat yun. So, kung usapin, dinadala ko sa Lord sa pamamagitan ng salitang, lumayas ka, walang tatalab sa akin. At ang hawak sa akin ay ang Lord lang. Then yung simula magtatrabaho ang Holy Spirit. Nasa ating dalawang kamay, sabihin natin itong malakas, mula ngayon, walang lalabas sa bibig ko, kundi salita ng Diyos. Goodbye negative confession. Goodbye Satan. Goodbye unbelief. Hindi ako pwedeng magkasakit. Hindi ako pwedeng maghirap. Hindi ako pwedeng matalo. Mararapture akong buhay. Pati buong pamilya ko. Nakatira ang Diyos sa akin. Kaya kong baguhin ang lahat ng bagay. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Number 10, faith lives with a pure heart. Ang pananampalataya po ay nabubuhay na may pusong malinis. Hindi po kasi lalabas ang faith pag ang puso mo marumi. Yung sabi ng Romans 10:17, Romans 1:17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Just live by faith. Yung salitang just, matuwid. So, ang mga matuwid daw po ay mabubuhay sa isang pusong malinis. The just shall live by faith. Ang mga malilinis ang puso ay mabubuhay sa pananampalataya. Ayun po yung ibig kong sabihin. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag pangit ang nangyayari, ingatan niyo puso niyo. Kinokorek tayo, huwag tayo magtampo. Tinuturoan tayo, nasasaktan tayo, sumunod po tayo. Panatilihin yung malinis puso niyo. Kasi kahit nakikinig kayo na nakikinig, nai-islaying kayo, pag ang puso niyo marumi, hindi lalabas ang faith yan. Pare po itong buto eh. Di ba? Ito yung lupa. So, pagka tinaniman mo siya ng buto, so para mamunga yung buto, alisin mo muna yung mga dayami, damo, talahi, bato. So, you will break the land. You cultivate it. Aalisin mo yung lahat ng harang para mamunga yung buto. Kasi kung hindi mo siya aalisin, machuchok yung buto eh. Hindi siya mamumunga. Yan ang ibig kong sabihin. Pag ang puso po natin may dumi, hindi lalabas ang faith. Hindi sisibol ang salita ng Diyos. Kaya yan dapat ang pakaingatan nyo. Yung laging malinis ang puso nyo. Para yung faith nyo palaging buhay na buhay. At ang sabi na Lord sa Matthew 5:8, pag malinis ang puso mo, palagi mong makikita ang Diyos. At pag nakita mo ang Diyos, makikita mo yung gawa niya. At pag nakita mo yung gawa niya, makikita mo yung pagkawasak ng gawa ng dyablo. Number 11, faith loves. Ang pananampalataya po ay nagmamahal, nabubuhay sa pag-ibig. Galatians 5:6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Sino po nag-i-empower sa faith? Love. The more na nagbubuhay ka sa love, the more nag-ooperate ka sa faith. Kaya nga yun ang unang sa listahan sa fruit of the Spirit. Galatians 5:20-23, and the fruit of the Spirit is love. Tatalunan po tayo, meekness, goodness, temperance, faith, or faithfulness. Amen. Amen. Do you get that? Kaya lagi namin sinasabi ni nanay, pag nasaktan ka, magpatawad ka kaagad. Pag ka na mag-justify. Kaya hindi siya humingi ng tawad, magpatawad ka. Ay kung ikaw naman na nagkasala, humingi ka ng tawad sa nagawan mo ng masama. Amen. Para mapanatili mo ang kalinisan ng puso mo. Mabuhay tayo sa pag-ibig.
And the more you walk in love, the more you will operate in the faith of our Lord Jesus Christ. Number 12, faith abides in Christ and His Word. Faith abides in Christ and His Word. John 15:7. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Pag tayo raw po'y nanatili sa Kanya, at ang salita niya ay nananatili sa atin, ang tama pong term or translation dapat gamitin dito ay ito. Pag tayo raw po'y nananahan o nabubuhay kay Jesus, at ang salita niya ay nananahan o nabubuhay sa atin, ano man daw po hingiin natin, ibibigay sa atin. You see, ano po ang sinasabi ng Lord? Two things. Siya at ang salita niya dapat parehas nasa puso natin. Hindi po pwedeng nasa Lord ka, kagaya na nangyari sa maraming kapatiran, pero yung salita niya wala naman sa puso mo. Totoong tumanggap sila sa Lord, pero yung Word of God, hindi naman sa puso nila. Hindi sila nagpakalalim sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pakikinig sa turo ng tatay. Kaya nga, lagi kong sinishare sa inyo, kagaya ngayon, i-like nyo to, i-share nyo. Okay naman na nagpo-post kayo riyan na may Word of God. Okay po yun. Pero yung value nun, maliit. I-share nyo yung teaching para buo nilang maintindihan. Alam niyo ako, ang dami kong pinarents na unbeliever sa Facebook. Napakarami. Lahat po sila ngayon, converted na. But not once na nakita nila ako. Not once na kinausap ko po sila. O tumawag ako sa kanila. Not once na minute ko po sila. Hindi nga nila kilala kung sino ako. Kasi ang pangalan ginamit ko sa cellphone ko, pangalan ng mga apo ko. Pero na-convert po sila. Lahat ng dapat nilang malaman para maka-attend, yung YouTube, yung gawain natin, kung nasan sila, ipinaabot ko sa Facebook nila sa Messenger. Kasi friend ko sila eh. Mas powerful yun. Walang masama na may picture kayo, may Word of God. Kaya lang portion lang yun eh. Even though, nilalagay nyo dyan, mga aral ng tatay, mabuti yun. May power doon. May benefit. Kaya lang, maliit lang. Pero pag isi-share nyo talaga yung buong teaching, mabibili sila. Magiging malinaw sa kanila. Amen. Ay kung medyo nahabaan kayo, yan yung i-reel nyo. Magagaling naman kayo mag-edit eh. Ang dami kong mga anak, lalo yung mga youth. Ako yung mga youth, pag nag-edit yan, grabe. Kaya ako, bless ako sa mga youth. Pag nagsipag-edit yan, ngayon yung turo ko ngayon, di pa tayo tapos, naka-edit na yan. Pagpasok ko sa room ko mamaya, pag nag-blink yung cellphone ko, bumukas yung messenger, yung Facebook, kita ko na yung mga anak nating youth, ayan na yan, naka-edit na yan, naka-reel na yan. At sinisiguro lang una makakatanggap si tatay. Talagang isisend nila sa akin yan. I-edit nyo. Amen? Yung mga kanta rito, alam niyo ibig kong sabihin eh, di ba? Kaya na-memorize na nga nila eh, yung Yahweh will manifest Himself. Ako, talagang blessed ako sa mga youth. Nagsisinga ako, ba't ko pinarrange lahat eh? Bakit? Kasi pag minessage ko yung mga youth, pag sumagot yung mga yan, purihin ng Panginoon. Ganito kahaba. Tinuturuan nila ako. Talagang, yung bang i-email lang sila, talagang i-exhort nila lahat ng teaching ko, ipapaabot nilang memorize nila. Kaya sabi ko, grabe itong mga youth. Dahil yung mga youth ngayon, gagawin ko na itong mga obispo eh. Amen. Ano po point ko? Ang Word of God ay mahalaga. Listen to Jesus. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Continuous flow ng revelation, Rema. Amen. Tsaka ako, pag sinisend ko sa mga unbeliever na friend ko sa Facebook, yung Word of God, pinagpipray ko yan.
Kung paano ko nililihans yung brochure, nililihans ko po yung words na isisend ko. Lord, speak to them. Talk to them. Nung una, adaman sila. Hostile sila sa akin. Hindi nga nila ako kilala kasi iba nga pangalan eh. Yung mga response, negative. What you expect? Unbeliever yan. Pero naniniwala ako, hindi babalik ang salita niya nang walang kabuluhan, maliban ang ibig niyang mangyari, maganap. Naniniwala ako ron. Ngayon silang lahat ay nagpapasalamat. Be a soul winner. Let this nation and the world hear Christ through His word. Amen. Kaya pag nanahan ng Lord sa inyo, naghari, pati ang salita niya, nagaya ng Panginoong Jesucristo, lahat ang hiningi niya sa Ama, ibinigay. Lahat. At walang imposibleng bagay sa inyo. Sabi ko, walang imposible. Number 13, faith always seeks God. Ang pananampalataya lagi hinahanap ang Diyos. Kasi inumpod ng faith eh. Dalawa lang naman pagkain ng faith, ang Diyos at ang salita niya. Kaya alam ng faith na para hindi siya mamatay, kailangan hanapin niya ang Diyos. Kailangan maranasan niya. Hebrew 11:6. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is. Now watch this. And that He is a rewarder of those who diligently, earnestly seek Him. The more you experience God, the more your faith becomes so strong, immovable, unshakable. Si Enoch, wala namang Bible noong time niya, pero kita nyo, yung faith niya is strong. Noah, Abraham, dahil sa encounter. Amen. Ganito siya eh. Look to tatay, please. So, pag ang Lord na-experience mo, ituturo ka niya sa salita niya. Pag binabasa mo yung salita niya, ituturo ka nito kay Jesus. At pag ang Lord at ang salita niya, sumapuso mo, araw at gabi, ang langit bukas sa'yo. Faith always seeks God. Lalo na po sa panahon ito, that the Lord is coming any moment. You must draw closer to Jesus. How to do that? How to do that? Seek an encounter with the Lord. Desire an encounter with the Lord. Jeremiah 29:13. And you will seek me, God said, and find me when you search for me with all your heart. Ang ganda, no? Ang gandang pangako. If you will seek Him, you will find Him. And when you search Him, when you seek Him, you will find Him. When you do that with all your heart. Hindi kasi pwedeng tumatag ang puso mo araw-araw nang walang encounter sa Diyos. Para kasing ano yan eh, garden, kailangan tubigan mo siya araw-araw. Tama po ba yun? Kasi pag di mo tinubigan yan, mamamatay yung mga halaman. Yan po ang puso natin. Dapat lagi siyang nakakaranas ng Diyos, ng salita ng Diyos, para lagi siyang malusog, lagi siyang malakas, lagi siyang maapoy, lagi siyang makapangyarihan. Number 14, faith walks with God. Ang pananampalataya po'y lumalakad kasama ng Diyos. Hebrew 11:5, patungkol po ito kay Enoch. So, ang ibig pong sabihin, that faith walks with God, ito pong ibig sabihin,
Yung mga pangako ng Diyos, pinaniniwalaan natin. At yung mga utos niya, sinusunod natin. That is how we walk with God. Kailangan itong dalawang ito, araw-araw buhay mo. Yung naniniwala ka sa mga sinasabi niya, at yung mga utos niya, sinusunod mo. That is how you walk with God. Kasi hindi ka pwedeng lalakad kasama ang Diyos kung hindi ka naniniwala sa Kanya at sumusuway ka. Amos 3:3, how can two walk together unless they agree? Kaya yung naniniwala ka sa pangako niya at sumusunod ka sa utos niya ay sign that you agree with God. And that is walking with God. Siguradong yung pangako niya mararanasan mo. Amen. Do you get that? Next, faith agrees with God. That is number what? Faith agrees with God. That is number 15. 2 Corinthians 1:20, na lahat ng pangako ng Ama sa atin kay Kristo ay puro oo. Kaya ang sagot natin ay Amen. So, ang pananampalataya, uma-agree sa sinasabi ng Diyos. Uma-agree sa pangako ng Diyos. Yun po ang faith. At ang lahat ng uma-agree sa pangako ng Diyos, sila po yung nakakaranas ng pangako niya. Gaya ni Mary, di ba sinabi ng angel na si Gabriel na siya po yung manganganak at siya ipinadala ng Diyos para sabihin kay Mary siya ilululiman ng kataas-taasan Diyos at yung nga yung He will be overshadowed by the Holy Spirit. Anong sabi ni Mary? Ito po ang sabi niya. Luke chapter 1. Ito po ang sabi niya. Then Mary said, behold, Luke 1:38, the maidservant of the Lord, let it be to me. Yan. Let it be to me according to your word. Ayun po yung umagree. Umagree po siya, sinabi ng angel na magkakaanak siya. Mangyari sa akin ang salitang sinabi mo. Yun po yung agreement. Amen. Yan po maging attitude natin. Pag nagbigay tayo ng prophecy, o kayo mismo nakarinig ng tinig niya, ang sagot niyo, Lord, let it be done to me according to your word. So be it, Lord. Huwag kang magsasalita ng disagreement. Magkakaproblema ka kagaya ni si Karaya. You must agree. Hindi man abot ng isip mo, pero kaya niyang gawin kasi makapangyarihan siya. Believe that God will do it. At ito po ang magiging outcome niyan. Verse 45. Itong sabi ni Mary, blessed is she. Sino po tinutukoy niya sarili niya? Blessed is she who believe. Why blessed is he? Is she who believe? For there will be a fulfillment. Yan. For there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Napala daw siya ang sabi niya. Dahil siya sumampalataya. Dahil magaganap daw sa kanya ang sinabi ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos.